Sa isang magandang bahay sa mga burol, si Chris ay nakatira mag-isa kasama ang kanyang karangyaan. Siya ang inventor sa likod ng isang app na tinatawag na Watchdog Home Security na nagbibigay daan na kontrolin ang buong bahay mula sa telepono, ngunit ibinente niya ang kanyang kumpanya sa Google at nagretiro ng maaga. Gayunpaman sa oras na ginawa niya ito, huli na ang lahat, ang kanyang relasyon sa kanyang asawa na si Jamie ay nasira na at humihingi siya ng diborsyo. Bagaman hindi pa pinirmahan ni Chris ang mga papeles dahil namimiss niya ito. Ngayon ang kanilang anak na babae na si Willow ay nakatira kasama si Jamie, ngunit mahal at namimiss pa rin niya ang kanyang ama. Sa isang maulan na gabi, pumunta si Chris sa grocery store at nakakita ng bakas ng tubig sa sahig na nagdala sa kanya kay Sky, isang kabataang babae na naabutan ng bagyo. Binigyan siya ni Chris ng ilang rekomendasyon ng alak bago magpatuloy sa sarili niyang pamimili, ngunit kalaunan ay nakita niya itong muli sa labas. Nang malaman niyang nakansela ang Uber niya, nag-alok si Chris ng sakay at tinanggap ni Sky. Ilang sandali pa ay nag-aalangan si Sky na pumasok sa kanyang apartment dahil naririnig pa rin niya ang sigaw ng kasama niyang si Lisa. Nag-away pala sila at akala ni Sky ay wala na si Lisa. Inimbitahan siya ni Chris sa kanyang bahay at noong una ay tinanggihan siya ni Sky, ngunit dahil hindi tumitigil ang sigawan, nagbago ang isip ni Sky at umalis siya kasama si Chris habang pinagmamasdan sila ng kanyang landlord na si Ronald mula sa kanyang bintana. Sa bahay ni Chris, nagbahagi siya ng ice cream at ipinakita ang kanyang koleksyon ng alak kay Sky habang nagpapakilala ang dalawa. Ikinuwento sa kanya ni Chris ang lahat ng tungkol sa kanyang app at kung paano niya gustong mag-isa, kaya naman nagsa-shopping siya kapag gabi na. Ipinaliwanag ni Sky na dati siyang modelo sa LA ngunit napagod sa pagiging manika, kaya lumipat siya rito para maghanap ng kasiyahan. Ang masaklap, hanggang ngayon ay sa Kitty Warren Bar lang siya nakahanap ng trabaho bilang waitress. Nang gabing iyon, naisip ni Sky na dapat na siyang umuwi, ngunit inimbitahan siya ni Chris na manatili at sa huli ay naging makulit sila buong magdamag. Kinaumagahan, nagising si Chris na mag-isa. Bumalik si Sky sa kanyang apartment habang si Ronald ay patuloy na nag-iispiya sa kanya. Sinigawan siya ni Lisa dahil sa hindi niya pagtawag at pag-iwan sa kanya ng napakatagal, ipinahayag ni Sky na ito ang kanyang lugar at mananatili siya dahil higit pa siya sa isang roommate. Sa natitirang bahagi ng araw na iyon, hindi mapigilan ni Chris na isipin si Sky. Naaalala rin niya ang isang pag-uusap nila ni Willow nang nangako itong hinding-hindi niya pababayaan at kung paano iginiit ng kanyang asawa na dapat siyang magpatuloy. Pagsapit ng gabi, sinundo ni Chris si Sky sa bar kung saan siya nagtatrabaho. Tuwang-tuwa si Sky na makita siya ngunit bago magpatuloy ang kanilang pagkakaibigan, kinailangan niyang aminin na nagsinungaling siya noong nakaraang gabi, pumunta siya rito dahil tinatakasan niya ang isang mapang-abusong pamilya at pakiramdam niya ay nasira siya dahil hindi siya kailanman nagkaroon ng tunay na pamilya at mula noong siya ay 6 na taon pa lang ay pinagpasahan siya ng mga foster home. Walang pakialam si Chris at inamin na bagamat lumaki siya kasama ang kanyang mga magulang, mas inaalala pa nila ang kanilang negosyo kaysa sa kanya, kaya naiintindihan niya ang pakiramdam. Makalipas ang ilang sandali, ang dalawa ay nakarating sa kotse ni Chris at natagpuan nila si Kiju, ang magnanakaw na sinusubukang nakawin ito. Tinawag siya ni Chris para lang umatras nang maging agresibo si Kiju, ngunit pinalala ito ni Sky sa pamamagitan ng paghagis ng kanyang bote ng beer sa magnanakaw. Galit na galit, tumugon si Kiju sa pamamagitan ng paghampas sa binti ni Chris hanggang sa mabali niya ito. Pagkatapos ng isang gabing na-hospital, tinulungan ni Sky si Chris na makauwi dahil naka-wheelchair siya hanggang sa alisin nila ang cast ng paa. Nakonsensya si Sky at gustong tumulong pa, kaya nagpa siya si Chris na kunin siya bilang kanyang bagong nurse at sinabihan siyang kunin ang lahat ng gamit niya sa kanyang apartment. Para makapasok ulit siya sa bahay pagbalik niya, binigyan din siya nito ng system codes. Pagdating ni Sky sa kanyang apartment, nakita niya si Ronald na nagsasabi kay Lisa na mas masaya siya bago dumating si Sky sa kanyang buhay. Pinaalis ni Sky si Ronald sa pamamagitan ng pagsasabi ng lahat ng pang-iispiya na ginagawa niya sa kanila. Pagkatapos ay sinamantala ni Lisa ang pagkakataon na sumigaw muli kay Sky na nagmamakaawa sa kanya na huwag siyang iwan. Nangako si Sky na hindi niya gagawin at ang dalawa ay nauwi sa isang malikot na pagkakasundo. Ilang sandali pa, bumalik na si Sky sa bahay ni Chris at maghapong nag-alaga sa kanya. At si Chris ay sobrang naabala sa presensya ni Sky na hindi niya napansin nang tumawag si Jamie. Nang oras na para matulog, sinabi ni Chris kay Sky na mahal niya siya, ngunit iniisip ni Sky na dahil ito sa gamot. Kinaumagahan, habang natutulog si Chris, kinuha ni Sky ang kanyang telepono at kinuha ito pagkatapos ay unlock gamit ang kanyang mukha.
Samantala, pumunta si Ronald sa apartment ni Lisa para kunin ang renta. Nang walang sumagot, ginamit niya ang master key para makapasok sa loob at laking gulat niya nang makitang patay si Lisa sa batya. Hindi nagtagal ay dumating na ang mga pulis at ipinaliwanag na tila tinapos ni Lisa ang mga bagay para sa kanyang sarili, kaya sinabi ni Ronald sa kanila na marahil ay dahil iniwan siya ni Sky. Gayunpaman, ang mga pulis ay naghihinala dahil wala silang mahanap na anumang talaan ng isang babae na nagngangalang Skylar Webb sa kanilang mga database na nagpaunawa kay Ronald kung bakit wala siyang nakitang ID mula sa kanya. Pagkatapos ay dumating ang isang grupo ng mga mamamahayag upang i-cover ang kaso at sinubukan ni Ronald na gamitin ang pagkakataong i-promote ang kanyang mga ari-arian, ngunit hindi siya pinansin. Makalipas ang ilang oras, nakatanggap si Chris ng tawag mula kay Jamie na nagulat nang makitang malamig si Chris sa kanya sa halip na magiliw. Sinabi sa kanya ni Chris ang tungkol sa kanyang binti at hiniling sa kanya na dalhin si Willow sa Biyernes na nanggangako na ang mga papeles ng diborsyo ay pipirmahan na niya. Pagkatapos, sinamantala ni Chris ang pagligo ni Sky upang tingnan ang loob ng kanyang petaka at natuklasan ang ilang larawan ni Sky at Lisa na magkasama. Nahuli siya ni Sky pero wala siyang pakialam na nauunawaan ang pangangailangan na mas makilala ang isang tao. Kinagabihan, muling naging makulit ang dalawa, ngunit pagkatapos makatulog si Chris ay pumunta si Sky upang magpalipas ng gabi sa silid ni Willow. Kinaumagahan, nagising si Chris na wala na si Sky. Hindi niya mahanap ang kanyang telepono at ang tablet ay hindi gumagana, ngunit kahit papaano ay gumagana ang main screen ng bahay at nalaman ni Chris mula sa balita na patay na si Lisa. Sa sandaling iyon, umuwi si Sky at sinabi sa kanya ni Chris ang tungkol kay Lisa, ngunit walang pakialam si Sky, sa katunayan ay inamin niyang siya ang pumatay sa kanya. Sa tingin ni Chris ay nagbibiro siya, ngunit mabilis na ipinaliwanag ni Sky ang lahat, hindi niya minahal si Lisa, ginamit lang siya nito dahil sa kanyang apartment. At ito ang perpektong lokasyon para kay Sky upang tiktikan si Chris at alamin ang lahat ng kanyang mga gawi. Sa loob ng 2 buwan, hinanda niya ang perfect setup hanggang sa magkita sila sa supermarket na hindi pala nagkataon kundi plano. Sinubukan ni Chris na paalisan siya, ngunit hindi siya pinapansin ni Sky at nang subukang umalis ni Chris sa halip, nilock ni Sky ang mga pinto dahil hawak niya ang kanyang telepono sa lahat ng oras. Nang sinubukang bawiin ni Chris ang telepono, pinabagsak siya ni Sky gamit ang isang taser. Samantala, sa bahay ni Lisa, pumasok si Ronald sa loob para linisin ang lugar para sa mga bagong nangungupahan at nakita niya ang telescope ni Sky na nakatutok sa bahay ni Chris. Napagtanto ni Ronald na magagamit niya ito upang tiktikan ang mga kapitbahay at nagpa siya na itago ito doon para sa personal na paggamit. Ito ay nagpapahintulot sa kanya na matuklasan na si Sky ay nagtatago mula sa mga pulis sa lugar ni Chris. Ilang sandali pa, nagising si Chris na nakatali sa wheelchair. Dumating si Sky para hilingin sa kanya ang lahat ng kanyang password at security code, ngunit tumanggi si Chris na magsalita, kaya sinaktan siya ni Sky ng drill hanggang sa makuha niya ang gusto niya. Pagkatapos ay ginamit ni Sky ang hapon para ilipat ang lahat ng pera ni Chris sa sarili niyang mga account. Pagkatapos, bumalik siya kay Chris para hilingin sa kanya na tumawag sa kanyang mga banker at broker para likidahin ang kanyang stock para mapondohan niya ang sarili niyang kumpanya. Habang sinusuri pa rin sila ni Ronald mula sa malayo, gumamit si Sky ng gunting para palayain ang mga kamay ni Chris para maging presentable siya para sa video call at agad na sinamantala ni Chris na itulak si Sky sa sahig at subukang atikihin siya. Sa kasamaang palad ay nahawakan muli ni Sky ang kanyang gunting at sinaksak si Chris sa balikat bago umalis sa pagkakahawak nito. Pagkatapos ay ginawa niyang makipagtulungan si Chris sa pamamagitan ng pagbabanta na sasaktan sina Jamie at Willow. Tinanggap ni Chris na sumabay sa kanyang laro at nagsimulang kumuha ng litrato si Sky ng kanyang pinakamahal na koleksyon ng sining at alak para ibenta. Makalipas ang ilang oras, nagpakita si Kiju dahil matagal na niyang katrabaho si Sky. Magkasama silang aalis para magnegosyo sa bayan at sa ibang pagkakataon, pumasok si Ronald sa bahay sa pamamagitan ng pagsira ng bintana na nagpadala ng alerto kay Sky sa telepono. Tinatanggap lamang ni Ronald na tulungan si Chris pagkatapos niyang pumayag na ibigay sa kanya ang kanyang Picasso painting na nagkakahalaga ng $7 milyong. Nakalulungkot na si Ronald ay walang cellphone dahil sa tingin niya ay nagdudulot ito ng cancer sa utak, ngunit sinimulan niyang palayain si Chris mula sa kanyang mga pagkakatali. Sa sandaling iyon, bumalik si Sky at ginamit ang telepono ni Chris para i-lock ang lahat ng pinto para hindi makatakas si Ronald. Sinubukan ni Ronald na magtago sa isa pang silid,
kaya iniwan ni Sky si Chris sa harap ng mga security camera para panoorin niya kung paano niya sinusundan si Ronald sa paligid ng bahay gamit ang isang espada mula sa koleksyon ng sining. Sa kalaunan ay kinulong ni Sky si Ronald sa garahe at pinatay siya, kasabay ng pagkasira ng Picasso sa proseso. Ginamit ni Chris ang pagkakataon na ganap na palayain ang sarili at tumakbo palabas. Nakalock ang sasakyan ngunit magagamit pa rin niya ang snowbike. Ang pagbaba ng burol ay mahirap para sa mga paa na may cast. Nang makarating si Chris sa ibaba, siya ay bumagsak at nahulog sa kalsada. Isang paparating na kotse ang huminto sa tamang oras bago siya mabangga at ang driver na si Sebastian ay hindi nag-atubiling tulungan si Chris sa pamamagitan ng pagdadala sa kanyang sasakyan at pagtawag sa emergency. Nang matanggap ng operator, ibinigay ni Sebastian ang telepono kay Chris na nagsimulang ilarawan ang lahat ng iyon. Natigilan lang siya nang malaman niyang ibinalik siya ni Sebastian sa kanyang bahay. Lumalabas na ang tao sa telepono ay si Sky, hindi emergency hotline at si Sebastian ay nakikipagtulungan kay Sky sa lahat ng ito. Hinampas ni Sebastian si Chris at ibinalik ito sa wheelchair bago hinalikan si Sky at ipinaliwanag na siya ang stepfather ni Sky. Ikinasal na si Sebastian sa ina ni Sky, ngunit namatay ang babae sa loob ng ilang buwan. Kaya kinuha ni Sebastian ang pagkakataong magsimula ng isang relasyon kay Sky at turuan siya kung paano maging isang mahusay na scammer. Siya ay partikular na mahusay sa pagkuha ng mga matandang mayaman na madaling mamatay para mapaibig sa kanya upang pagnakawan sila. At iniisip ni Sebastian na ito ay makatarungan lamang dahil ang mga mayayaman ay makasarili at hindi ito nagbabahagi sa mga mabababang uri. Sa gabi, walang magawa si Chris kundi pakinggan kung paano nagiging malikot sina Sky at Sebastian sa sarili niyang kwarto. Pagkatapos ay dumating si Sky upang tingnan si Chris na ipinahayag na mamimiss niya ang bahay kapag wala siya, na nagudyok kay Chris na sabihin na maaari niyang makuha ang buhay na ito sa pamamagitan lamang ng pagiging kasintahan niya sa halip na nakawin ito. Ayaw aminin ni Sky na maaaring magkatotoo ang gayong mga panaginip at ipinaliwanag na gusto pa rin nilang makapunta sa safe deposit box ni Chris sa pangunahing sangay ng American Bank na mayroong $14 milyong sa mga bearer bond. Para ma-access ito kailangan nila ang fingerprint ni Chris, kaya lumapit si Sebastian at kinuha ang hinlalaki ni Chris gamit ang kutsilyo. Kinaumagahan, dumating si Jamie kasama si Willow sa bahay at agad na naghinala. Nagkunwaring nurse si Sky at sinabihan silang natutulog si Chris kaya dapat silang bumalik mamaya, dahilan para magbanta si Jamie na tatawag siya ng pulis. Dahil hindi makikipagtulungan si Jamie, pumunta rin si Sebastian sa kwarto at kinaladkad sina Willow at Jamie sa parehong walk-in closet kung saan nila iniwan si Chris kagabi. Sa muling pagkikita ni Chris at ang kanyang pamilya, inilagay ni Sky ang telepono ni Jamie sa microwave para hindi ito masubaybayan, at gumawa si Sebastian ng peking cast sa paligid ng kanyang kamay upang magkunwaring sa kanya ang hinlalaki. Sa kalsada, napansin ni Sebastian ang kakaibang pag-uugali ni Sky na para bang hindi siya sigurado tungkol dito, ngunit sumumpa siyang ayos lang siya. Sa bangko, si Sebastian ay nagpanggap na si Chris at ginamit ang hinlalaki sa deposit box, bagamat aabutin siya ng ilang pagsubok para magawa ito. Gayunpaman nang sa wakas ay binuksan nila ang kahon, nakita lamang nila ang isang tala sa loob. Sa bahay, napansin ni Chris na may vent at gustong makatakas si Willow dito. Sa una ay tumanggi si Jamie dahil masyadong delikado ngunit nagbago ang isip niya nang mapagtanto niyang ito na lang ang pagkakataon nilang mabuhay. Sinigurado ni Chris na natatandaan ni Willow na ang lock code ay ang kanyang kaarawan, pagkatapos ay inilagay niya siya sa vent para makalabas siya ng gusali. Pagkatapos ay sinabi ni Chris kay Jamie ang lahat ng nangyari. At ipinaliwanag ni Jamie na hindi mahahanap ng mga kriminal ang mga bono dahil kinuha niya ang mga ito. Pinayuhan siya ng kanyang abogado na gawin iyon upang magkaroon ng leverage sakaling tumanggi si Jamie na bayaran ang kaukulang halaga sa panahon ng diborsyo. Napagtanto ni Chris na babalik ang mga kriminal sa lalong madaling panahon upang magtanong tungkol sa mga bono at sinubukang sabihin kay Willow na bumalik. Ngunit huli na, nakalabas na siya ng gusali at muling pumasok sa bahay sa pamamagitan ng pangunahing pinto. Nakita siya ni Sky at Sebastian sa mga security camera ng telepono at nagmamadaling bumalik sa bahay upang tapusin ang mga bagay minsan at para sa lahat. Ibinigay ni Sebastian ang kanyang baril kay Sky at kinumpirma na walang laman ang aparador at nang maglakad siya sa pasilyo, tumalon si Chris sa kanya upang salakayin siya habang nagtago sina Willow at Jamie sa isa pang silid. Dahil mahina at sugatan pa rin si Chris, napakadali para kay Sebastian na madaig siya na nagbigay kay Sky ng oras na sumama sa laban at itutok ang kanyang baril kay Chris na hinihiling na malaman kung nasaan si Jamie.
Patuloy na sinisigawan ni Sebastian si Sky na hinihiling sa kanya na barilin si Chris na nagpabigla kay Sky pagkatapos ng mga taon ng pang-aabuso at naging dahilan upang barilin niya si Sebastian. Sinamantala ni Chris ang distraction upang saksakin si Sky at kunin ang kanyang telepono bago tumakbo palayo. Gamit ang app na kumokontrol sa bahay, nagpatugtog siya ng musika ng medyo malakas para matakpan ang anumang ingay na maaaring magbigay sa kanya at patayin ang mga ilaw. Ngunit nakikita pa rin niya si Sky salamat sa mga thermal camera. Habang naglilibot si Sky sa paghahanap sa kanya, ginulo ni Chris ang kanyang isipan sa pamamagitan ng pag-activate ng lahat ng uri ng bagay sa paligid ng bahay, tulad ng pagbubukas ng mga bintana at pansisindi ng fireplace. Nang sa wakas ay dumaan si Sky sa kanyang pintuan, tumalon si Chris sa kanya at nalaglag niya ang baril bago siya inaway sa sahig. Madali siyang nadaig ni Sky dahil sa kanyang mga sugat na nag-udyok kay Jamie na lumabas para labanan din siya. Sinaksak ni Sky si Jamie sa binti at tumugon si Chris sa pamamagitan ng pag-atake sa kanya gamit ang espada. Ngunit nang papatayin silang dalawa ni Sky, bigla siyang bumagsak sa sahig, lumabas na rin si Willow at ginamit ang baril. Naririnig ang mga sirena ng pulis sa labas, kaya isinama ni Jamie si Willow para salubungin sila, habang kinakaladkad ni Chris ang kanyang katawan sa sahig upang sumama sa kanila. Tinawag ni Sky ang kanyang pangalan at inamin na ang kanyang tunay na pangalan ay Margaret bago mamatay. Dito na nagtatapos ang kwento. Sana ay nagustuhan nyo. Mag-subscribe na kung hindi ka pa nakasubscribe. Pindutin na rin ang notification bell at like button upang matulungan ang channel, and leave a comment down below. And as always, thank you for watching.